is good all the time. all the time. God is good. Palakpakan po nga natin ang Panginoon. Meron daw isang monghe ang nagpunta sa nakatataas, yung abot nila. Sa atin, ayaw niya ding makisama sa atin. Sabi ng abot, kung makikita mo siyang umaakyat mag-isa sa langit, hawakan mo siya sa paa at ibagsak mo, sapagkat maling langit ang kanyang inaakyat. Ano bang ibig sabihin ng parable na ito o ng talinghagang ito? Alam nyo, mga minamahal na kapatid, merong kasabihan, no man is an island. Walang taong pwedeng manatiling nag-iisa, sapagkat kailangan niya palagi ang kanyang kasama, ang kanyang kapwa-tao. At kasabihan ng mga kaparian at ng mga madre at ng mga santo, hindi ka pwedeng makarating sa langit ng nag-iisa lamang, sapagkat ang Diyos ay nilikha ang sambayanan. Ang sambayanan ay napaka-importante para matuto ang bawat isa, para lumakas ang pananampalataya. Kapag wala ka sa sambayanan, maaaring humihina ang iyong pananampalataya at maaaring ikaw ay nagkakamali na ng malaki sapagkat wala nang nagpapaalala sa iyo. Kaya nga, ang meaning ng religion galing sa salitang relegare. Ibig sabihin ng relegare, itinali. Itinali ka sa isang samahan, ang samahan ng mga banal. Kahit na tayo'y nagkakamalit, nagkakasala, tayo'y tinatawag na samahan ng mga banal, sapagkat si Jesus ay nasa gitna natin. Yan ang sinabi niya. May 2 o 3 nagkakatipon sa kanyang ngalan, siya ay nasa gitna. Nandito ang Panginoon. Tinawag din itong religere. Ibig sabihin ng religious, salitang religion, idinikit. Ikaw ay dinikit sa pananampalatayang ito, sa komunidad na ito. Ikaw ay bininyagan, at ang binyag na iyon ay napaka-importante sapagkat naging bahagi ka ng katawang mistiko ng ating Panginoong Hesukristo. Anong ibig sabihin ng katawang mistiko? Ang banal, ang pinakaulo ng simbahan, kahit pinangungunahan tayo ng banal na Papa o Santo Papa. So yun yung katangian. Kaya nga, ang tawag sa religion natin ay communion. Communion, pagkakaisa. Ayan, pagkakaisa. Nagkakaisa ang sambayanan. Alam ninyo, pag pumunta kayo sa bandang Germany, Francia, at iba pang mga bansa, meron na doong mga tao na hindi na sila nagpa-practice ng religion. Hindi na sila sumasama sa mga reliyon, miski Baptist, miski Muslim, miski Catholic, ayaw na nila. Kasi uso na sa kanila
ang walang reliyon. Kasi akala nila, ang reliyon ay set of tradition lamang. Ito yung mga kinaugalian ng sangkatauhan. Akala nila, set of moralities. Ito yung mga moralidad na nandito sa ating reliyon na ating pinapractice. At sets of doctrines. Ibig sabihin, itong reliyon ay mga doktrina lamang. Tingnan ninyo, ganyan ngayon ang kaisipan. Bakit dumating sila sa kaisipan na yan? Kasi nagtatax sila. Anong ibig sabihin nagtatax? Kinukunan sila ng tax kapag sila ay nasa religion. Kaya ang sasabihin na lang nila, wala silang religion para walang tax para sa religion. Sa atin, walang tax dito sa Pilipinas. No? Kasi yung tax nila, yun ang ibinabayad at pinampapagawa ng simbahan. So, hindi na humihingi sa mga tao. Hindi na humihingi ng awa sa sangkatauhan. Kasi ang religion ay nabubuhay sa awa. Tingnan niyo yung pagpapagawa natin, kung hindi kayo magbibigay, patuloy na masisira ang simbahan. Di ba? Hindi katulad nila, sinasagot nila ang paggawa ng simbahan. Sinasagot din nila ang sweldo ng pari. At sinasagot din nila ang mga gastusin sa simbahan. So, maganda sa kanila, pero ang naging epekto sa kanila ay ayoko na ng religion kasi magtatax ako dyan. Isa na naman pabigat sa amin yan. Kaya tingnan niyo, sa atin din, baka pwedeng mangyari sa atin yung ganito. Hindi po ba? Pwedeng mangyari. Marami nang hindi nagpa-practice ng religion, pero naniniwala sa Diyos. Hindi na nagsisimba, pero naniniwala sa Panginoon. Yun ang isa pang maganda lang sa atin, no? May paniniwala tayo sa Diyos. Kaya lang merong pinanghihinaan ng loob. Ang pananampalataya ay mahina. Hindi po ba? So, o kaya naman ay asiwa sila na makisama sa mga mananampalataya. Dahil sabihin nila, ako'y makasalanan. Hindi po ba? At kayo'y laging nasa simbahan. Ako ay nagnanakaw sa aking pinagtatrabahuhan o sa gobyerno. Ako ay, may kinakasamang iba. Ako ay, ang daming rason. Di ba? Ang daming rason para iwan nila ang pananampalataya. Yun yung masaklap na nangyayari ngayon sa daigdig. Kaya maswerte pa tayo, no? At ang kinatutuwa ko sa simbahan na ito, abay hanggang labas, may tao doon. No? Kung magsisimba lang ang taga-Punturin at saka mga taga-Lawang Bato, dito lahat, siguro kailangan natin ng 10 ganitong simbahan. Hindi po ba? No? 10 ganitong simbahan. Ibig sabihin, meron pa tayong sense of communion. Meron pa tayong pagkakaisa ng damdamin. Meron pa tayong pagkakaisa ng puso sapagkat yan ang turo ni Jesus. Yung communion, yung pagkakaisa. Hindi ka pwedeng mabuhay ng wala kang simbahan. Wala kang sinasaniban na pananampalataya. Wala kang dinidikitan. Wala kang kinatatalian na pananampalataya. Kaya napaka-importante ang pananampalataya. Kasi ito yung nagtuturo sa atin. Dito manarinig ang salita ng Diyos. Dito tayo sama-samang nagsisisi ng ating mga kasalanan. Dito tayo nagdarasal. Sama-sama. Kaya nga sabi
ni Jesus dito sa pagbasa. Sabi niyang ganon, sinasabi ko rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Tignan niyo yung sense of communion, yung pagiging pagkakaisa. Yun ang diin ni Jesus. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon, ako ay naroroon. Ako ang ulo at kayo ang simbahan. Malinaw yon. At pag wala kayo sa simbahan, maaring maligaw kayo at magkaroon ng kapahamakan. Kasi walang gumagabay sa inyo. Kaya mapapansin ninyo, ang obispo, pag napupunta rito, siya mismo yung pinakatatay ng diocese. Lahat ng diocese ay may obispo. Makikita nyo, pag pumasok yan dito, meron siyang nakaganon, parang sombrero na nakaganon. No? And then, meron siyang tungkod. No? Ibig sabihin ng tungkod na yon, siya ang pastol ng tupa. Hindi po ba? Ng sambayanan. Ginagamit niya yon upang pastulan tayo. At kaming mga pari ay mga katulong niya sa pagpapastol sa sambayanang Kristiyano. Kaya kailangan ang sambayanang Kristiyano ay mayroong pastol. Kaya nga kung titingnan ninyo yung anak ninyo, titingnan ninyo ibang mga tao na hindi na pupunta sa simbahan, nakakaawa, para mga tupang walang pastol. Di ba? Tumayo ka lang dyan sa may punturin, laging dyan sa may kalsada dyan, sa gitna, mag-iisip ka may gumagabay pa kaya sa mga taong ito? May nagpapastol pa kaya sa mga taong ito? Narinig pa kaya nila ang boses ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan? Di ba? Yun ang isang malaking tanong sa atin. Minsan hindi na kaya ng pari na puntahan isa-isa ang mga tao. Nakakaawa. Kaya sabi ni Jesus, napakadaming aanihin, pero kakaunti ang manggagawa. Sabihin sa Panginoon, ipagdasal sa Panginoon na magpadala siya ng mga manggagawa upang anihin ang sangkatauhan, pastulan ang sangkatauhan, lalo na ang naliligaw ng landas. Kaya nga, ang swerte-swerte natin. Sabi mo nga sa katabi mo, ang swerte-swerte mo, pumupunta ka sa simbahan, nakakarinig ka ng salita ng Diyos. Pakisabi mo nga sa katabi mo, ang swerte-swerte mo. Di ba? Naririnig mo pa ang boses ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan. Di ba? Ay ang katahimikan, di ba? Yung mga disiplina o pagkakaisa, yan din ay kaloob ng Diyos. Pero saan mo matatagpuan yung mystical body of Christ na kung saan talaga na mararamdaman mo yung sinabi niya na ako ang ulo, kayo ang katawan. Ang mga tupa ko ay nakikinig sa akin. Ang mga asong gubat ay yun ang mga masasama, ang asong gubat. So makikita mo yung pagkakaiba, di ba?
So, minsan, sinasabi natin, ay pareho lang naman ang barangay dito. Sa barangay, ang pinag-uusapan ay yung mga bagay, pampolitika, bagay sa paglilingkod. Yan din ay kalooban ng Diyos. Dito, talagang naririto ang kanyang salita. Naririto ang kanyang sambayanan. Sabing ganon, kaya nagiging banal ang sambayanan. Alam niyo po ba kung bakit? Kung bakit nasabi niya, dahil nandito ako, natitipon kayo dahil sa aking pangalan. Kung natitipon kayo, mga trabahador, para sa sweldo, para sa gawain, okay din yun. Pero dito natitipon tayo sa ngalan ng Diyos, sa ngalan ni Jesus. Kaya anuman ang hingin nyo sa aking pangalan, sabi ng Panginoon, ay ibibigay ko. So, hindi ko sinasabing masama yung ibang grupo, yung grupo ng senior citizen. Kung ang senior citizen ay hindi nagsisimba, ang pinag-uusapan lamang nila may diabetic na ako, may sakit ako, may ano kayang pakinabang ko sa barangay, ano kayang pakinabang ko kay mayor. Ay, okay yan, pag-usapan ninyo. Pero iba yung sa Diyos. Di ba? Yung pupunta ka dito. Di ba? Iba yung sa Diyos. Maririnig mo ang boses ng Panginoon. Gugulantangin ka. Bibigyan ka ng paggabay. Totoo. Wala tayong pera. Kasi hindi naman tayo tinutulungan ng gobyerno. Hindi katulad ng iba, may tax ang religion. No? May tax ang religion. Kaya tinutulungan ang simbahan nila. Tayo hindi. Doon lang sa awa ninyo. Yung 20 pesos, 50 pesos, yun ang pambayad natin ng kuryente, nagkakahalagang 20 to 30,000, 40,000 to 50,000, tubig, pambayad sa trabahador, doon lahat yun sa buslo. So tingnan niyo, iba tayo Iba. Iba. Nabubuhay tayo sa awa ng Diyos. No? Umaasa tayo sa awa ng Panginoon. So yun yung pagkakaiba natin. And then, yun ang tinatawag na komunitaryan, Pagkakaisa, communion, at meron pang tinatawag dito, sinabi ni Jesus, sabi niyang ganon, at makikita mo sa unang pagbasa, ikaw tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel, anumang marinig mo sa akin ay sasabihin mo sa kanila bilang babala. Tingnan niyo yan. So, meron talagang responsibility ang pastol ng simbahan. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ipinaabot sa kanya, yun. Diba? Sabihin mo, yung ibang religion, sasabihin ng ibang religion, ay, only Jesus saved. My personal Savior is Jesus. Yan ang sinasabi ng ibang religion. Sa atin, hindi ganyan ang religion natin. Ang religion natin ay communion. Hindi lang tayo mag-isa na magpapakabait. Hindi lang tayo mag-isa na magsisikap magpakabanal at mag-memorize ng Biblia. Kundi, isasama natin ang ating kapatid na huwag mapahamak. Tingnan niyo yung pagkakaiba ng Katolik. Sa ibang religion hindi. Kami lang ang maliligtas. Kami lang ang mabait. Kami lang ang personal Savior. Okay, personal Savior natin si Jesus if you want. Pero hindi yan ang turo. Hindi makasarili tayo. Hindi yan turo ni Jesus na ikaw lang ang mabait at pabayaan mo na ang iba. Okay? O kaya, may problema tayo dito
Si Jesus, laging sinabi, patawarin ninyo ang mga kasalanan. Okay? Ilang beses niya yan sinabi. Sinabi ni Pedro, Panginoon, ilang beses ko pang patatawarin ang kasalanan ng aking kapatid. Makapito po ba? Hindi ko sinabing makapito. 70 ulit pa. Sabi sabi, walang katapusan. At tapos, doon yung isang babaeng nahuli sa pangangaliwa, no? Sa pangangalunya. Babatuhin na ng mga tao at sinabi ni Jesus, kung sino ang unang gustong bumato, yung walang kasalanan. Lahat may kasalanan. Ang sabi ng Panginoon, nasaan na yung gustong bumato sa iyo, pumatay sa iyo? Wala na po sila. Panginoon, ako din, hindi kita hahatulan. Lagi niya sinasabing magpatawad. Siguro kayo din, ganon. Pinatawad ko na siya eh. Pinatawad ko na yung hipag ko. Pinatawad ko na yung nakasakit sa akin. Pinatawad ko na yung biyanan ko. Pinatawad ko na, pero wag lang na sila magpapakita sa akin. Iiwasan ko sila. Basta ako, nagpatawad na, wala na akong pakialam sa kanila. Hindi yan ang turo ng simbahan. Kasi communal tayo. Komunyo tayo. Paano mo silang dadalhin sa pagbabago? Meron ng isang taga-Punturin, sinabi niya, Father, hindi na ako talaga makatagal. Kaming sa compound, nag-aaway-away kami. Hindi kami nagpapatawad sa isa't isa. Mga ganun, ano? Talagang nag-aaway-away kami. Aalis na kami dito. Manigas sila. Biruin mo yun. Wala na akong pakialam sa kanila. Palagay mo, yung pag-iwas sa away, sa gulo, tama naman yun. Iiwas ka sa away, sa gulo. Pero yung iiwas ka na may galit at hindi mo isinalba ang inyong pagsasamahan, ang inyong relasyon bilang magkapatid, bilang magbiyanan, iniwan mo ang isang tagpo ng pag-aaway na lumaki ang demonyong monster sa kanlooban ng bawat isa. Mayroong mga taong ganon. Di ba? Wala akong pakialam dyan. Hindi dapat. Kaya sinabi dito may pananagutan ka. May pananagutan ka. Anong sinabi dito? Kung nagkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Hindi basta lang patawarin, kundi i-win over. Ano yung i-win over? Yung mahikayat mo siya na magbago, na iwan ang kasalanan, maalis yung galit sa kanyang puso, madala mo siya sa Panginoon. Alam niyo, ang daming pamilyang ganito. Minsan naaawa na ako, makadiyos yung mga magulang, makadiyos din yung magkakapatid. Pag pumasok ang in-laws na hindi pala simba, na walang paniniwala sa Diyos, ang sinusulsulan yung kanilang mga asawa, na awayin ang kapatid, na awayin ang mga magulang, magkagulo. Wag po. Iligtas ninyo ang inyong mga pinagsamahan. Iligtas ninyo ang inyong relasyon.
Maraming ganyan. Yan ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Hindi niya basta hinihingi ang pagpapatawad. Ang hinihingi niya, paano mong matutulungan ang taong ito na magbago. Paano ba? Naku, mahaba ito. Bibilisan ko na lang. Una, pag kinausap mo siya, sabi ni Jesus rito, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Paano ka makikipag-usap kung galit ka? Kung paano ka makikipag-usap kung nasaktan ka? Paano ka nakikipag-usap kung naduhagi ka, nalamangan ka? Paano ka makikipag-usap kung mayabang siya? Kaya nga, bago ka makipag-usap, tingnan mo muna yung disposition mo sa sarili mo. Magdasal ka. Tingnan mo yung layunin mo kung bakit mo siya kakausapin. Hindi mo siya kakausapin dahil gusto mo lang siyang kontrahin. Hindi mo siya kakausapin dahil gusto mo lang siyang supalpalin. Hindi mo siya kakausapin dahil gusto mo lang siyang mapasuko. Kundi kakausapin mo siya upang i-win over siya. Na magbago, na may paramdaman mo sa kanya, kahit ako ganito, nasaktan, mahal pa rin kita, hipag. Mahal pa rin kita. Di ba? Mahal pa rin kita. So, yung disposition, napaka-importante. Yung malinaw ang isip mo. Huwag kang tatakbo kagad sa isang tao upang harapin mo siya. Magdasal ka ng magdasal. At linawin mo ang layunin mo, bakit ka makikipag-usap sa kanya. Pangalawa, proper timing. Huwag mo siyang kakausapin na stress siya, magulo ang isip niya, kaibiganin mo muna siya. Di ba? O kaya, yung timing ay mali. Di ba? Nakipag-away siya sa kanyang asawa. Proper timing. Ano ba yung panahon na pwede kaming mag-usap nito? Merong art of communication. Art of dialogue. Di ba? So, pangatlo, tamang lugar. Huwag mong basta kausapin siya. Nandiyan yung hipag mong marites. Nandiyan yung bayaw mong sulsulero. Nandiyan yung apo na galit din. Paano mo siyang kakausapin? Dalawa lang kayo. Heart to heart. Diba? Yun po yun. Proper timing. Tamang lugar. Huwag kayong mag-usap sa harap ng television. Huwag kayong mag-usap sa magugulong lugar. Mag-usap kayo sa isang tahimik na lugar. Pag ako nakikipag-usap, lalo na magulo ang isip ng tao, lagi ko nilalagyan palagi, doon tayo sa may krus. Parang magtatama ang ating mga mata sa krus. Kung hindi na tayo magkaintindihan, tignan na lang natin ang krus. Yun po. Alam niyo, ang pinakamahirap talaga sa pagiging isang komunidad yung ating di pagkakaunawaan. Kung paano natin ito mahihil, magagamot, may babalik. Di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, simple lang. Makakarating ka ng langit at wala kang pananagutan kapag ginawa mo ang mga bagay na ito. Kaya sabihin mo sa katabi mo, gusto mo pumunta ng langit? Sabi mo, gusto mo pumunta ng langit? Wag muna ngayon. Ha? Matuto muna kayong hanapin sa inyong pamilya ang mga may sama ng loob. Paano nyo dalhin ang kapayapaan sa kanila.
at sa inyong pinagtatrabahuhan at sa inyong komunidad. Okay? God is good. Mukhang mahina, napahaba kasi ako eh. All the time? Oh, palakpakan na natin ang Panginoon. Ayan na. Huwag niyong awayin yung mga mahal niyo sa buhay, tsaka yung mga kasama ninyo, kamag-anak. Maging daan kayo ng kapayapaan. Ngayon, sa katahimikan ng ating mga puso, ipagdasal natin ang ating pamilya na may mga sigalutan, ating trabaho, ang ating komunidad. Hilingin natin sa Panginoon na samahan tayo at tulungan, awitin natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Taas natin ang ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Pikit natin ang mga ating mga mata, damhin natin ang sinabi ni Jesus, ako'y nasa gitna ninyo. Nandito ang Panginoon. Sabihin natin sa Kanya na patawarin ang ating angkan, ang ating pamilya, sapagkat hindi tayo nagpapatawaran. Patawarin ang ating mga nagawang mga pagkakamali sa isa't isa. Panginoon naming Diyos, tulungan mo kami kung merong mga sigalutan na ang tagal ng panahon, daladala ng bawat pamilya, daladala ng mga anak, pati ang mga magpipinsan ay nag-aaway. Dahil sa sigalutan noon pa man, na walang katapusan, kasi walang pagpapatawad, walang pagkakasundo. Panginoon, tulungan mo kami. Samahan mo kami, Panginoon. At kung ang aming mga mahal sa buhay ay payapa na namumuhay, salamat po. Panatiliin mo po ang kapayapaan na iyon. Yun po yung pinakamasarap at pinakamagandang ibibigay mo sa amin. Yung kami ay magkaunawaan, yung kami ay magmahalan. Pinagdarasal din namin ang aming mga pangailangan, lalong-lalo na yung mga kapatid naming naghihirap, mga kamag-anak namin. Minsan kaya sila nag-aaway-away dahil sa kahirapan ng buhay. Panginoon, tulungan mo sila. Tulungan mo kami, samahan mo kami. Pinagdarasal din namin ang aming mga pangarap at pinagdarasal din namin ang mga may karamdaman. Kami, Panginoon, kung meron man kaming karamdaman, tunawin mo
ng iyong kapangyarihan, ng iyong awa, ang aming mga sakit. Salamat po, Panginoon, inuulit namin, patawad sa hindi namin pagbibigay ng kapatawaran. Patawad kung kami ay naging masamang halimbawa at hindi kami nakipagkasundo sa aming mga kamag-anak at mahal sa buhay. Patawarin mo ang aming angkan. Salamat po, Panginoon. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Upang tayo ay kuning. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, salamat po, Panginoon, pinupuri ka namin at ang lahat ng aming hiniling ay hinihiling namin sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Purihin natin ang Panginoon.